maglaro kasi ng takbuhan sa mga kalaro ko eh. Mababagal. Mabilis ako eh. Tutat, matagal pa naman. Kukwentuhan ko muna kayo. Ano yung magandang kwento? Ang pamagat ng aking kwento ay ang punong kahoy na mapagbigay. Halika't tunghayan natin. Sa bakuran ng isang paaralan, may dalawang punong nakatalim. Ito ang punong mabait at ang punong maramot. Malabo ng dahon ng mabait at parating mabunga kapag panahon niya. Ang punong maramot naman, hindi namunga. Usap, puno ng tinik ang sanga. Pagkatapos mag-aral ng mga bata sa eskwela, ang sunod tatakbo. Sa malabo na puno, masaya silang naglalaro dahil malinis dito. Kapulang sila. Nagpitiko. O kaya, nagpapahinga sa ilalim niya. Mayroon ding mga umakyat sa panahon ng pamunga. Ang malabong na puno ay masayang nakapagbibigay saya sa maraming bata. Ito namang katabi niyang marami na puno. Kalit ng mga batang maingay. Ayaw niyang lumalapit sa kanya. Ang mga ito, ayan, hindi siya namumunga. Parang hindi siya kyatin. Hinayaan lang niyang nagkaka siya ng mga kalitinig na halaman. Ayokong pinagkinabangan ako ng mga tao. Ang sabi ng marami na puno. Pero ginawa tayo ng Diyos para sa mga tao. Ang sagot ng mabuting puno. Walang utang na loob ang mga tao. Walang araw. Puputulin ka rin nila. Kaya ako, di ba rin pupulin nila ako. Wala naman silang pakinabang sa akin. Ang mayabang na sagot ng marami na puno. Isang araw, dumating ang kontrabista na gagawin bagong gusali sa loob ng paaralan. Doon natin itatayo yung bagong gusali doon sa lugar noong malabo na puno. Ang sabi ng kontrabista, alisin nyo lahat yung nakatanim, pati yung malabong na halaman. Ang sabi ng inhinyero, nagpagkitaan ng mga basta mag-aaral na puputulin na ang kaibigan nilang puno. Agad silang pumunta sa bakuran at malungkot na nagpaalam dito. Nakita mo na pagkatapos dyan ng saya ang kanilang mga anak. Puputulin ka rin nila. Ganyan pa yung gagawin nila sa'yo. Ang sabi ng marami na puno. Di ba haling putulin nila ako? Ang sagot ng mabuting puno. Hindi nila mapuputol ang kabutihan na itanim ko sa puso ng mga bata. Naputol man ang puno, pumupunta pa rin ang mga bata sa bakuran. Malungkot sila dahil wala na malilim halaman at wala na rin makikita ibong lumilipad. Ito namang mayapang na puno, kahit hindi siya pinutol nila. Lumipas ang panahon. Nanahimik ang mayamang na puno dahil walang batang lalaro at wala na rin mga hayop na kumakta. Isang araw, nagulat itong mayamang na puno dahil dumating ang napakaraming bata at kasama pa nila ang guro nila. Masaya sila at umakataka kasi bata magsalit ng mga pula mula sa tinggi ng naputol na puno. Hindi
makakapaniwala itong mayabang na halaman na nakita. Dahil dito, naisip niya ang sinabi ng kaibigan niya na putol. Putulin man nila ang aking katawan, hindi nila mapuputol ang kabutihan na itanim ko sa puso ng mga bata. Ngayon, napag-isip-isip ng mayabang na puno ang kabutihan ng mabuting gawa. Kung ano ang yung itananim, siya rin ng aanihin mo. Bakit ako naging marahon sa mga tao? Sabi niya, dahil sa nakita, namuha siya sa mabuting gawa. Nagsimula siyang magbago at nilinis ang sarili. Nagsimula siyang lumabong, namulaklak at nagkabunga. Ngayon, sa kanyang naglalaro, sumisilong at nagpapahinga ang mga bata. Bumalik ang sigla ng paligid at lalo dumami ang mga halaman. Oh, nagustuhan niyo ba ang kwento? Ano yung paboritong parte niyo ng kwento, ha? Yung Romania. Maganda nga yan. Inaalanan tayo ng kwento ng kahalagahan ng mabuting gawa. At isa sa paggawa ng mabuti ay ang pagpunan ng ating mga responsibilidad. Tulad na lang ng responsibilidad natin sa kalikasan. Teka, oras na pala. Pakinantaw namin ko eh. Ayahan niyo yung mga